Hello mga ka-OFW, mga ka-offloader sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka naman. Libre lang po iyan. Mr. OFW, handa ka na ba? So pag-usapan natin ang mga bangko ngayon. So kung handa ka na ba, kung ibilang isang OFW, naranasan mo ba na mawalan ng trabaho at may binabayaran kang utang sa bangko na hinahabol? Anong ginawa mo nung panahon na yon? Baka nagbigti yung wallet mo. So mga ka-OFW, ang Philippine stock market ay nag-close ng 5,961.69% naman. So maraming bangko napansin ko na umangat. Metrobank, BDO at saka PNB. Ano kayang dahilan bakit umangat sila So, services lang yung down ngayon. So, pag-usapan natin anong paghahanda ang ginagawa mo ngayon sa araw ng panahon ng mawalan ka ng trabaho. So, experience ko dati bilang isang OFW sa Middle East dito sa nawalan ako ng trabaho at mayroon akong utang na binabayaran at ang inasahan ko lang sahod lamang. Ang problema, walang sahod, delayed kami ng sahod So paano mo yun? Araw-araw o buwan-buwan may tumatawag sa iyo ng bangko, bayaran mo yung utang kasi kung hindi ipapulis ka namin. Ganon yung sasabihin sa bangko. Ang mga ganon na bagay, pressured yan So 4 na buwan yun na wala akong trabaho, puro lang ako hiram-hiram sa mga kaibigan dahil nga walang ipon, dahil ang pinag-anuhan lang ay sahod lamang ang inaasahan. Di ako natutong mag-invest nung time na yon. So way back 5 years o 7 years ago pa yon. So wala akong kaalam sa mga investment na pwede palang ganun. So kung hindi ka maghanda, mga ka-OFW, hirap ang buhay mo talaga pag mawalan ka ng trabaho. So kaya kailangan natin maging handa Hindi lang dahil may trabaho ka ngayon, may sahod ka tinatanggap, ay okay na sa'yo. Hindi ganon mga ka-OFW. Dapat matuto kang mag-invest. So saan ba? Ano bang investment ang kailangan mo para maging handa ka sa panahon na darating yan sa buhay natin? Hindi natin alam. So, ito ang maibigay ko sa inyo na isang paraan para maging handa ka. Mag-invest ka sa Philippine stock market. Tama ang pagdinig mo, Philippine stock market. Ayaw ko, bagsak naman yan. Ganun lang naman talaga yung dati bagsak sila, ngayon umangat to. So, pag-usapan natin yan bakit kahit na bagsak ay maganda pa rin meron kang investment kaysa wala So panahon kasi na wala kang investment, sahod lang yung inasahan mo at nawalan ka ng trabaho, wala ka ng source of income na iba, di ba? So at tapos may binabayaran kang utang, mahirap lalo na sa Pilipinas ka lang mawala. Umuwi ka doon sa Pilipinas, wala kang income. So at least kung ikaw ay nasa abroad na isang OFW, kailangan paghandaan mo siyan ang mga bagay na paghandaan mo. So, paano ba mag-invest sa Philippine stock market? So, para ayaw mo kasi baguhan ka takot ka. Takot ka mag-invest kasi baka ma-scam. Yun yung ngayon mga scammer, tapos may marinig ka na pyramiding na investment, na ganun. So, dito sa kung meron kang bangko meron kang savings na ginagawa buwan-buwan. Ngayon na may sahod ka pa, naghahanda ka, nag-iipon ka. Pero yung pag-iipon mo sa bangko, kulang yan dahil katulad ngayon, mayroong inflation, 7%, mataas, di ba? So, ibig sabihin, yung pirang inipon mo sa bangko, hindi tumutubo yun. Naging bagsak ang presyo. So, nung nag-ipon ka last 1 year ago ng 10,000, 100,000 na, ay hindi, pag i-withdraw mo ngayon siya at ibili mo sa Pilipinas, hindi na siya worth it ng 100,000 dahil nga nagmahala na ang presyo. So, lugi ka pa rin. So, ang gawin mo diyan, meron kang mga bangko na BDO,
Meron kang bangko na China Bank ba? Merong Metrobank ba yung bangko mo? Rizal Commercial Bank ba yung bangko mo? Philippine National Bank ba ang bangko mo? O sa ano pang BPI ba? Swiss ba? Union Bank ba? Security Bank ba? Bank of Commerce ba? Philippine Savings ba? O ano pa yung mga bangko diyan na doon ka nagdi-deposit, ano? So bakit hindi mo siya gawing imbis na mag-deposit ka, hatiin mo yung savings mo, hatiin mo siya, ano? Gawin mong 50%. So, kunwari, kada buwan sa sahod mo, kasi naghahanda ka nga. So, na magkaroon ng ulan, na mayroon kang madukot, ano? So, nag-ipon ka kada buwan 5,000 pesos. Sabihin lang natin ganun. 5,000, depende naman yan sa sahod mo. May 5,000 ka ipon, o malaki sahod mo, may 10,000, o malaki, may 50,000, o malaki talaga, may 100,000, o ang sahod mo, ganun. So, dapat ang pag-ipon mo ay 50% niyan ay ilagay mo sa savings mo. Tama yung ginagawa mo para magkaroon ka ng emergency fund. May madudukot ka pag mayroon kang kailangan, ano? Hindi natin alam yung pangyayari. Yung 50% naman na sa ano mo, balak mong monthly savings, ay ilagay mo sa investment. Bilhin mo yung bangko kung ano ang bangko mo na pinag-ipunan, ano? So, kunwari, halimbawa pananglitan, nag-ipon ka kay Philippine National Bank, PNB, kasi tiwala ka, kasi tibay-tibay naman to, di ba? So, nag-ipon ka diyan ng 10,000 kada buwan o 5,000 kada buwan. So, ang 5,000 mo at kalahati niyan is 2,500, bilhin mo si PNB. So, ang 5,000 naman gawin mong deposit kay PNB, di ba? So, bilhin mo si PNB. Kunwari, si Rizal Commercial Bank naman yung bangko mo, bilhin mo naman si Rizal Commercial Bank, yung 5,000 mo, ibili mo kay Rizal Commercial. O yung 5,000, Metrobank naman yung bangko mo, ibili mo siya, ang 5,000. Kay China Bank naman, ang 5,000, ibili mo. Kung si China Bank ang bangko mo, ito, BDO, common na masyado sa mga OFW, kung BDO ang ano mo, savings account mo, bilhin mo si BDO, di ba? So, ganun lang yan. So, paano ko naman siya bilhin kung meron akong savings account? So, kung meron ka ng tawag nito, online dito, pwede ka mag-apply ng tawag niyan. Mag-apply ka ng saan na yung mga broker natin? Wala na yata, nabura na. So, mag-apply ka ng mga tawag niyan, account sa kanilang bangko mismo. Mag-apply ka sa account ng mga bangko. Saan ba yung ano natin, online broker? Meron tayong mga online broker dito. Hanapin natin, online broker, huwag kang umalis para maintindihan mo talaga paano So, ito yung mga online broker, ano? Yan si BDO, pwede mo mag-apply. Kung meron ka ng BDO savings account, mag-apply ka kay BDO. Click mo lang yung, si BPI naman, click mo lang yan. Mag-apply ka ng account para ma-trade mo mabili mo si BPI. Kung si China Bank naman ang mag-apply ka ng account kay China Bank. Kung si Metro Bank naman, mag-apply ka dito sa First Metro. So, kung si Rizal Land Bank naman, mag-apply ka din kay Land Bank. Kung Rizal RCBC naman, mag-apply ka ng account diyan para makapag-trade ka sa Philippine Stock Market at ma-trade mo sila, mabili mo na silang bilhin. At habang binibili mo siya, kumikita ka sa mga dividends. Yan, tingnan mo, namimigay sila ng 1.38 piso sa kada share mo. 1.65. So, mayroong 1.65. Si RCBC, namimigay din ng dividends, 0.81. Metrobank, malaki mamigay, 3.5. Dalawang beses yan sa namimigay. Si BDO, 4 na beses, namimigay siya ng piso. So, yung mga bangko, namimigay yan sila ng mga dividends, So, search mo dito sa ating channel yung dividends tungkol diyan para maintindihan mo, dividends, diyan, search mo. Meron tayong mga videos diyan, dividends, kung anong ibig sabihin ng mga dividends na yan. Panoorin mo yan. Tapos, paano kung magbukas ka ng account, search mo lang ng account,
para mabili mo yung mga bangko, ano. So, meron tayong ginawa dito, Metrobank at saka si Call na account. Sa video, hindi pa natin nagawa. So, para maintindihan mo paano mag-ano, no. So, ganun yung ano diyan, yung para magkaroon ka ng additional income, hindi lang sahod at hindi lang savings ang inasahan mo, kailangan mo magkaroon ng additional income. So, ito yung pinaka-safety na paraan para magkaroon ka ng additional income, ano, sa pamamagitan ng pagbili ng bangko. Pwedeng bilhin ang bangko kung isa kang OFW o isa kang Pilipino o kahit na hindi ka nga Pilipino, pwede ka mag-trade, ano. So tingnan mo ngayon si Philippine National Bank, ano. Sa malakihang tingin si Philippine National Bank, gumawa siya ng bullish candle, ano. So, ang target price ng mga broker natin, si Metrobank at saka si Call, nasa 60-63. Para talagang maintindihan mo yung pagtitrade ng stock, kung bago ka lang, mag-subscribe ka sa ating channel, ano, Uploader sa Pinas Market, para talagang masubaybayan mo yung paggawa natin ng mga videos. Katulad ngayon, no, nakakapagtataka bakit humataw yung mga bangko. Maraming humataw ngayon eh. So, si Philippine National Bank, nag-up siya ng 5-6%. Oh. Tingnan mo yan, 6% sa isang araw lang kung natimpuhan mo dito bumili, di ba? Samantalang kung nag-iipon ka lang kay Philippine National Bank, yung 6% na yan, hindi mo kikitain yan sa isang taon. Baka ang kikitain ng pira mo, nasa 2%, 3% pagkaha. O, ganun lang yun. Tapos, habang naghihintay ka dito, binabayaran ka di Philippine National Bank ng dividends na 1.65. Ilang bisis ba siya namimigay? So, dalawang bisis siya namimigay. So, March, 1.38. September, 1.38. Nung March naman, namigay na siya 1.65. Tumaas yung dividend. So, next naman na dividends is September naman. O, di ba? That is 3 pesos, 3.2 ang binibigay niya sa isang taon. So, namimigay siya ng pira sa kada share. Kung mayroon kang hawak na 10,000 share, multiply mo ng 3 pesos. So, mayroon kang 3,000 na matanggap, ano, na dividends. So, ganun yun siya mga ka-OFW. Paano ka kumita? So, at least kung mawalan ka man ng trabaho, uwi ka ng Pinas, mayroon kang magawang, malay mo, malaki na inaipon mo dito, di ba? So, pwede mo na siyang gamiting hanap buhay ito. Meron kang 2 million na dito, 3 million o 1 million, di ba? Pwede mo na siyang maging hanap buhay itong Philippine stock. Kasi akyat baba lang yung presyo, eh, umakyat. Kung nakabili ka dito, umakyat yan. Tapos, dahil malaki na yung kinita mo, magkano na yung tubo, 30%, so malaking bagay na yan. So, ibinta mo na, di ba? Kasi nagkapira ka na, bumaba naman. So, bili ka naman ulit dito, ganon. So, ganun lang yung ginagawa ko sa Philippine stock market. So, ito yung paghahanda natin kung mawalan tayo ng trabaho. Hindi natin alam eh. Katulad ngayon, mayroong mga sigalot nangyayari. Wala nang gaanong proyekto ang Middle East. So, wala. Alangan naman dito ka lang. Wala kang income. So, kailangan mong umuwi, di ba? So, anong gagawin mo sa Pilipinas? Mamasukan ka na naman. Nakakapagod naman mamasukan, di ba? So, kaya mag-ipon sa tamang paraan. Dito mo i-invest yung pira mo sa Philippine stock para tumubo siya, ano? So, si RCBC naman, umataw siya ngayon. Ano kayang dahilan? Bakit umataw? Yan, yan, malaki. Ilang porsyento yung ni RCBC? 5% din. Tingnan mo, sa isang araw lang, tapos sabihin nila walang pira sa Philippine stock market. So, si RCBC ay nasa channel, upward trend siya, So, nandito siya sa baba ngayon. So, pwedeng umakyat siya dun sa taas, So, bullish si RCBC. So, ito, baka dito na yan. Ilipat natin para matandaan natin yan yung huling vlog natin, So, tapos ito, Metrobank, umataw din, Ngayon ng araw, kayong balita. So, dito, nasa 4%. Meron tayong hawak kay Metrobank, nasa 74.91 tayo nakabili. Target price naman is 90.85. So, maaari tayong balikan. Mayroon tayong 3,900 yan. Mayroon na tayong kinita dito. Binayaran tayo ni Metrobank dito ng 12,000. Kasi may 3,000. Katulad yan,
3,900 yung hawak ko na share kay Metrobank, ano. So 3,900 multiply mo ng 3.5, so 13,000, ano. May kinita ako noong Marso. Binigyan ako ng 13,000. Habang hinihintay ko siya naangat, kumita na ako, binabayaran niya ako ng 12,000. Sino bang magbibigay sa iyo 13,000 sa ganung ilalang araw lang? Nabili ko siya bago mag-6, tapos binabayaran na niya ako. So wala pang buwan, di ba? Nakatanggap ako ng so kung mayroon kang gandong kalaking pera mo, 1 million ka, di ba? Kumita ka na sa dividends lang mismo, tumubo na yung pera mo. So saan ka pa, di ba? So ito si Metrobank, gumawa siya ng W, so baka angat diyan, babalikan ng presyo natin. So pag nagsahod, bibilhin naman natin to si Metrobank para yung presyo natin bababa siya, i-average niya, ano, maging kalahati at least dito man lang, para pag umangat siya doon ay kumikita na tayo, ano. So ganoon lang tayo mag-trade sa ano. Ito naman si China Bank, dito humataw. So kung angat yan, mayroon siyang ginawang bullish flag. So katulad dito, pandemic time, si China Bank umangat, di ba? May pira talaga sa 173%. Long term ka lang, kung hindi ka marunong pa, so ilong term mo lang siya. Pag natuto ka na, pwede mo na siyang issuing trade. Pag kumita ka, binta ka, ganun lang naman yon. Si BDO, yan. Si BDO, meron tayong hawak dito, maliit lang. Meron tayong 381%. So, nasa 138 tayo. So, mataas ang bili pa natin. So, anyway, ano lang din natin yan. Babalikan din natin yan. Ang presyo natin Kasi ang target price naman ni BDO nasa 177, 186. So, bullish flag pa rin si BDO, di ba? So, habang nag-ipon ka dito, binabayaran ka rin ni BDO. Tingnan mo, ilang bisis, 1.1. So, sa isang taon, ilang bisis siya namigay? 1 piso, 25 March. Piso naman June. So, September, piso ulit. Sa December, piso ulit. So, ibig sabihin, mga 4 ang binibigay niya sa isang taon sa hawak mong share, di ba? So, yung 4, katulad niyan, meron akong 381. So, yung 381 ko, times mo ng 4.2, maliit lang yung hawak pa kay BDO So, kumita siya ng 1,600 sa isang taon, di ba? Maliit siya, pero at least tumubo. Ika nga ng mga insik, di baling piso, basta tumubo. May kinita, di ba? Iba kasi yung walang kinita at sa may kinita. So, ganun lang yun. So, kaya kung ikaw isang OFW, kailangan mong maghanda sa So, ang paraan ng maghanda, mag-ipon, imbis mag-ipon ka, mag-apply ka sa Philippine stock market, mag-trade ka. Dito, ikaw lang bahala, wala kang tao, mag-isa ka lang. So, maraming salamat po kung napanood niyo hanggang dulo ang ating Philippine stock market, na tungkol sa mga bangko. Huwag kalimutan, mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Marami tayong mga videos diyan, Daghang salamat. Maraming salamat. Adios mi amigos, mi amigas, babus.